Lord, salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon na naman para mapakinggan namin ang salita mo sa hapong ito. Thank you, Lord, for being with us, O God. Thank you for being our Savior, our God, and our everything. Lord, we continually offer our lives unto you. Continue to occupy us, Lord, and give us your message. For your word will teach us, O God, and direct us which way to follow. So, Father, we offer you our everything. Holy Spirit, continue to move in the life of each and everyone as we yield our lives and to offer our hearts to receive your word. Father, we gonna thank you for everything that you are doing and everything that you have done and you're about to do in the life of each and every one of us. Father, we glorify you in Jesus' name. Amen. Okay, so we can sit down. Praise the Lord. So this time, I would like us to pakiiyag man tayo tapos. Pasit nga note. Yes. Okay, so we praise the Lord for this afternoon. And we open our Bible in John chapter 6. And John chapter 6. Maybe, okay. Verse 20. Pero kita yung mantiwan, mabalin? Uray 1 lang. Tapos we will jump up. So that we could just see the background of it. Yeah. Okay, sometime chapter 6. Okay. In John chapter 6, maybe we could okay. And verse 22. Let us start in verse 22. Oh, nandyan na kayo. On the next day, the crowd that remained on the other side of the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had entered the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. Tama ba ako? Okay. Verse 20, 23. Yeah. Then, other boats from Tiberias came near the place where they had eaten bread after the Lord had given thanks. So when the crowd saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Capernaum seeking Jesus. When they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? And Jesus answered, verse 26. Verse 26, i-volume mo, tama na mangag mo. Verse 26, Jesus answered them, Truly, truly,
I say to you, you are seeking me not because you saw miracles, signs, but because you ate the loaves and had your fill. And verse 27, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him God the Father has placed His seal of approval. So, kung basahin natin yung preceding verses of this chapter, ang background nito, alam natin na pinakain ng Panginoon ang maraming, ilan? 5,000. Ilan? 5,000. Oh, 5,000. Walang mga babae doon, wala pang mga bata. Kung may sumunod man. Okay, pinakain niya. Saan nanggaling yung Bread. yung bread at saka yung fish? Sa bata. Little boy. Oh, the little boy. Oh, maganda yung may interaction tayo para hindi kayo matulog, no? Nanggaling sa bata. Yan. Yung bata, willing na nagbigay. I'm just imagining, tiubing na imot dayta niya. Especially, that time, malayo yung pagbilhan ng pagkain Tapos, syempre kung bata, sigurado sasabihin, wala na akong pagkain, ito lang naman bakit ibibigay ko pa? But you see, open yung bata na nagbigay sa kanyang baon. Pero kung babasahin natin, tingnan natin ito ang bata ay yung kinuha nila yung tinapay na 5, tapos 2 fish. Okay. Ibinigay sa Panginoon. And the Word of God says that they gave to Jesus, and Jesus prayed to the Father. And after He prayed to the Father, then give it to the disciple. And the disciple distribute the food. Yan. And imagine, 5 lang, tapos 2, pinakain ang 5,000 men, pero pa ang mga babae doon. You see, but I would like us to understand, I would like us to see, na tingnan ninyo, yung tinapay, at saka yung fish na yan, walang sinabing tilapia doon or bangus, Walang sinabi doon. Basta fish lang. Ewan ko, siguro, siguro ang pananaw ko, baka tilapia, baka lang. Kasi ang national fish ng Israel is tilapia kaya baka lang, pero walang nakasulat doon. Okay. But tingnan natin ito. Yung 5 at 2 fish na ibigay muna sa kamay ng Panginoon. Okay. It was put first, give first to the hand of God. Noong naibigay sa kamay ng Panginoon, ipinag-pray ni Jesus to the Father. Okay. And the Father blessed. And after that, He gave to the disciples. And that is the starting point of multiplication. Noong nailagay sa kamay ng Panginoon, pinag-pray ni Jesus, then when He gave it back to the disciples, multiplication started. Multiplication. Imagine na lang natin yung 5 na tinapay, tapos 2 na fish, Siguro ang common is slice the fish. Yan. Or isa na lang. Imagine na lang natin yung i-distribute nila. Tapos umad-ado, dumadami, hanggang pinakain yung mga 1,000. Wow!
Okay? But you see, there is one thing that we need to see in here. The multiplication is started when they put that bread and fish in the hand of God. Pwede naman sabihin ni Lord, ano? Pwede naman sabihin ni Lord na, sige, i-distribute ninyo. Hanayan. Mabalimad na ko na ni Apo Diyos nga, sige, i-distribute ninyo. Bakit kailangan pang may ipa sa kamay? Bakit kailangan pang mailagay sa kamay ng Panginoon? You see? Unless you have something to put in the hand of God, then God will bless it and the multiplication will start to move. Ang paisong ay na nga iti mamultiply no awan ti itad tayo. 0 times 0. Yung multiplication nangyari dito eh. 0 times 0 equals 0. So kung wala kang maibibigay, walang mag-multiply. Unless na may maibigay ka, doon mag-multiply. No, masipsipaw yung kumada ito eh. This is the principle of God. Yeah? This is the principle of God. Sabi ko nga, pwede naman, okay, bigay lang ninyo, sige, bigay ninyo. Pwede naman sabihin eh. But you see, hanggang sabi, you put first in my hand. Yan. Okay, another thing that I would like us to understand is, ito, di ba naibigay sa mga disciples, sila ang nag-distribute. Sila ang nag-distribute. You imagine, sila ang nag-distribute. Pero ito, may natira ba? Meron. May natira ba? Meron. Mayroon. Ilan? 12 baskets full. 12 baskets. You see, may extra pa. Siyempre, nag-distribute ang mga disciples. Di para sa kanila yun. Tig-isang basket. Tig-isang basket. Imagine that. Ang maganda pa doon, wala namang basket dati eh. Wala namang basket dati doon eh. You see tingnan ninyo, if God bless, package yan. Package yan, mga kaibigan. Kaya, sige lang, work and work and work for the Lord. There is extra blessing for you. May extra blessing yan. Kaya, huwag natin sasabihin na, nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, tapos parihas ang blessing mo sa gumagawa. No, I tell you. Unfair si Lord kung ganun. That's why kayong mga nagtatrabaho para sa Panginoon, you're doing your best for your service, for your ministry, that is not unfair. Kung sinasayang ninyo ang oras ninyo, I said, God is not unfair. If my talking in here is hindi totoo, sabi ko nga magsingi lang tayo. Kaya you better invest your time, do your best sa Panginoon. Kung ano ang magawa natin para sa Panginoon, gawin natin. Gawin natin. You will see, God will bless you. May nakalaan sa lahat ng ginagawa natin. Palagi kong sinasabi ito, hindi nasasayang ang ating sakripisyo at ating ginagawa. Kung magaan man sa tingin ninyo, sa pagdinig ninyo, nasa inyo yan. But I tell you, those who are listening and accepting the message seriously, pagdating ng panahon, magpasalamat kayo at may nagsabi sa inyo. Amen. Kaya, okay. So makita natin dito, nang pinakain ng Panginoon, ang mga tao, nung umalis ng Panginoon, hinahanap nila si Jesus. Hinahanap nila.
Noong nakita nila si Jesus, ito na nga, dito sa yung verse 23, sabi nila, verse 25, when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi or teacher, when did you come here? Kailan ka pumunta dito? Sabi nila, nung nahanap pa nila si Jesus, hinahanap nila si Jesus, nahanapan nga nila. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, sa verse 26, Jesus answered them, truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw the signs. Hinahanap ninyo ako dahil hinahanap ninyo ako hindi dahil nakita ninyo ang mga signs and miracles na ginawa ko, but because you ate your fill of the loaves. Pero hinahanap ninyo ako dahil sa tinapay at nabusog kayo. Mahirap yung ganun, ano? Mahirap yun. Kaya sabi niya sa 27, do not work for food that perishes, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on him God the Father has set his seal. You see? Kaya sabi niya, do not work for food that perishes. Amin, lahat ng ginagawa ninyo, trabaho ninyo para sa sarili ninyo, para sa pamilya ninyo, mawawala ito. But everything that you are doing for the Lord, that is eternal, mga kaibigan. Kaya, anong gagawin natin? How to gain food that endures to eternal life? Yeah? Alalahanin natin ano yung theme natin last year? John 4:34. Ang theme natin last year is sabi, Jesus said, my food is to do the will of my Father. Okay. So, anong gagawin natin para makamtan? Yeah? Para makamtan natin ito. Paano? Okay, paano? Unang-unang gagawin natin, change your focus. Yeah? Change your focus. Kung nakafocus ka sa mundong ito, para sa mundong ito, baguhin mo na. Yeah? Baguhin mo na. Kaya doon sa Colossians chapter 3 verse 2 to 3, anong sabi doon? Set your minds on things above, not on earthly things. See? For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Kaya kailangan, baguhin natin na ang focus natin. Kung nakafocus ka sa lakay mo, kung minsan doon tayo nakafocus, lalong-lalo na kung medyo alanganin na, nakafocus tayo sa mga bagay-bagay sa mundong ito, you better change your focus. Yeah? Nakafocus ka, anong ginagawa mo, gusto mong pupunta sa ibang bansa, yan na lang ang iniisip mo kung ano ang gagawin mo. You better change your focus. Yeah? Amen? Amen. Ano ang mga focus na ano ang dapat natin ipo-focus? Okay? Focus natin to the Word of God. Letter A, na dapat i-focus natin, focus natin sa salita ng Panginoon. Bakit? In Psalm chapter 39, verse 4 to 5. Show me, O Lord, my life's end, and the number of my days. Let me know how fleeting is my life. See? You have made my days a mere handbreadth. The span of my years is as nothing before you. Each man's life is but a breath. You see? Makita natin dito lahat, pati buhay natin, pati future natin, lahat natin. Nasa Panginoon. Kaya sana ang panalangin natin kagaya nito.
Alam mo, Panginoon, kung gaano kaikli ang buhay ko. Kaya i-focus natin sa word ng Panginoon. Sana po ang day off natin, kailangan na medyo baguhin natin ang focus natin. Sana po, every time na magising tayo, hindi yung kung minsan, ay nangatati pa na, day off ko tata. Kung minsan, ganun tayo eh. Saan kaya ako mamasyal? Nung anmanan ka, anyang natati mapan ko panganan. But sana bababago ang focus natin ngayon. Sana po, every time na day off natin, Lord, salamat, kinising mo ako. Lord, salamat, malakas pa ako. Ang natitirang kalakasan ko sa day off na ito, palakasin mo ako, Panginoon. At sana ikaw po ang aking hahanapin. Amen? Sika kuma ti pagserbiyak, Apo. Dahito nga biyag ko, dahito nga day off ko, maiday-dayaw kuma tinagan mo. Nagmayat nga ikas jay, nag-day off ka kat ni Apo Diyos ti umununang napadayawam. Day off ka, it's not bad for you to go to worldwide or go to accomplish what things na i-accomplish ninyo. But you know, you need to know how to budget your time so that you could please God. Kan yung ati tiyang po na, ag-start kami alas 2. Dapat alas 2 ada kayo dito. Ada di time yung matang, haan na di, amo yung, apay i-expect yung aramatan na kayo ni Apo Diyos, no? Agrugin ka sa kayong tuad na dito. How could you say that you could do your best to God? Kita nyo, you budget yun. You know, you are so blessed. Da kayo nga weekdays, the whole day of you, half day tigi mo yun. Sunday and Saturday, alas 6 da pala ang agtuk-tuk-tuk dan di tarwangan. Amun da kwa da kita, da Sister Gundi, matmaturog da dito. Dadat kami, agtuk-tuk-tuk dan. Umaydag to, ag-practice dati devotion niya. Practice dati para ti devotion. After the devotion da, ag-breakfast da. After ag-breakfast da, ag-practice naman para iti morning service. After the morning service, ag-practice naman. After the practice na sa damanan ag-lunch. Kasta. Lagi tidak dumay, pa-practice ng team music. Practice na dahita before da nga ag-lunch. Kaan-alimon da tikinanda, agrugi manan. Tigi mo. You know, I'm telling this for you to see how to do our sacrifice for the Lord. Da kayo nga weakness, mabalin kayo, rumar kayo ti agsapa. But you see your time. You must budget your time. Tapno maayo ni Apo Diyos kat bindisyonan na kayo aramatan na iti maysa ka na kayo. It's not problem kung hindi problema kung ang employment ninyo ang problema kung half day kayo. Hindi naman problema hindi naman yan. Kung talagang ang employment ninyo ang problema. But if you will just wasting your time outside, I tell you, mark my word. Mark my word. There will be a time that you will just finding up regrets. And remember this, you cannot get back. Lahat ng pagsisisi ay nasa huli. That's why I'm encouraging each and everyone bilang pastor ninyo. Bilang pastor ninyo, I'm encouraging each and everyone. Let us invest our time for the kingdom of God. Amen? Okay. Let us focus on the Word of God. Focus on His love. Yeah. Focus on His love. Lahat naramdaman natin. Lahat na, I believe that every one of us has a great testimony. Mayroon tayong testimony, reason
to really glorify the Lord. Amen. Even for your life, every morning, you wake up in the morning na maganda ang sitwasyon ninyo, that is a big, big blessing. Adu ti mariing katadada hospital. Adu dagiti han nga makariing, uno marigrigatan da ang mariing. Uray to bay, agrams lang ti sakam, marigatan ka. Han ayan? Agriing ka ti bibigat? Have you experienced so mariing ka ti bibigat kat bigla ka kan kat nagkrams ti sakam kat pero ni ti rigat na. But we thank the Lord because kita nyo 6 days at tatrabaho kayo. You have 1 day off in a week. Dahil nga 6 days para ken ka. But you give your day off also for the glory of God. Focus on His love. Another is focus on the truth. Tingin natin sa katotohanan. Alam niyo, ang daming fake sa mundong ito. Makinig ka sa news. Ang daming faking news. Manood ka sa Facebook, sa radio, sa TV. Ano pa? Ang daming fake. That's why it's good to just focus on the truth. Okay, how could we focus on the truth? Okay, under that, knowing the truth, kailangan na alamin natin kung ano yung katotohanan. Oh, ito, nandito sa pulpito natin. You will know the truth, and the truth shall set you free. Yeah? Okay, another is sticking with the truth. Mag-stick tayo doon sa katotohanan. Huwag natin walain, huwag natin layuan ang katotohanan. Huwag natin alisin ang katotohanan, kundi mag-stick tayo doon. What else? Living out the truth. Ipamukhay natin ang katotohanan. Masapul ang naibiyag tayo. Hanang ibagbaga tayo nga Kristiyano tayo, haan matgaya. So nga nilakay mo, haan mo nga mauawis nilakay mo. Apay, haan nga makita, jay truth, tibiyag mo. Baka kunana, aguray pa'y tagbalbaliw ka. Sakto mamati. Ay, ang daming mga husband na ganun. Nung nasa Pilipinas ako, magbisita kami sa asawa ng mga member natin. Sabi nila, aguray pa'y tagbalbaliw ni bakit? Sakto sumurot. Kunada. Apay, ni bakit na namin nakastum. Hallelujah. Pero kung ipakita ninyo ang talagang ay madali lang. Ano yung testimony ni Sister Aida? Ay, ang matagal si Sister Aida na nananampalataya sa Panginoon. Pero every time na uuwi, wala, ganun pa rin. Pero nangusap ang Panginoon, ay nagbago siya kung paano ang gagawin niya. Nung umuwi, talagang, doon niya nagain ang nawin ang kanyang asawa. Now, they are serving. Praise God for that. Yeah. Kaya, ganun. Living out the truth. Ipamukhay natin. Ano pa? Teaching the truth. Ituro natin ang katotohanan. Turo natin sa kanila. Sabihin natin sa kanila. Purihin ang Diyos. Yeah? Para mabless din sila at makita nila ang katotohanan, and the truth will set them free. Okay. Number 2. Okay. Anong gagawin natin to gain food that endures to eternal life? Okay. Number 2, unang-una is change your focus. Right? Number 2. Let us see number 2. Change of pathway or change your pathway. Yung direction mo, yung nilalakaran mo.
Kanina, yung focus natin. Ngayon, yung paglakad natin. Tingnan natin. Kung palaging sa one chai ang direction mo noon, sa bagay noon yun. Ngayon, ay, dapat iba na. Dahil sa Bible, sabi niya, sa Matthew chapter 7, marami tayong gagawin, kaya i-shortcut ko na lang. Matthew chapter 7, verse 13 to 14, sabi niya, enter through the narrow gate. Hindi narrow gate. Narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Kaya makita natin dito, wide, sabi niya. Makita natin dito na dalawa ang gate. Tama? Narrow gate and wide gate. Ang wide gate, sabi dito, and broad is the road that leads to destruction. Ang ending itong broad gate na ito o road na ito, destruction. At sabi pa, and many enter through it. Ang daming pumapasok. Oo, kasi malawak. Kahit magtumbling ka doon, okay lang. Kahit ag-asiw ka, iti duwa nga case, iti San Miguel, mabalin. When mabalin, tanalawag garon. Malawak na kaya duming-duming mabalin amin yun. Yan. Kahit anong gagawin mo, okay lang. Pero, next verse, but small is the gate and narrow the road that leads to life. You see, ang maliit, makitid na daan, it leads to life. And only few find it. Kaya hindi tayo, ang tayo nga mas daaw, no? Apay nga, basit lata, because narrow. Very narrow. May kasama kaming pastor, may disciple noon. Disciple siya. Yung dinidisciple niya, bakit wala siya sa time na yon? Kaya yung discipler niya, biglang pumunta sa bahay. Bahay niya yung dinadisciple niya. Pagdating doon, hello! Nandoon. Pero pagdating niya, hello! Bakit? Nandito ka pala. Hindi, pagsangkod na. Agsigsigarilyo gayam. Yan. Tapos, ibinulsa niya yung, biniglang ibinulsa yung sigarilyo. Nung nag-uusap sila, bakit may umuusok? Bakit may umuusok? Sabi niya yung bakit ano ba yan? Umuusok. Yun ay mas lalong napahiya. But you know, it's a great testimony for him. Dahil nagrema ang mensahe sa kanya na kung ano pala ang hindi mo, kung ano pala ang yung ano yung term doon? Yung ayaw mong bitiwan. Yung bagay na ayaw mong bitiwan, yan pala ang magpapasok sa'yo sa impyerno. Kahit yung naka-burn, yung na-burn ang bulsa niya, kunana, noon niya gayang nagitibanag na han mo nga ikatun, isugayang timangpuor matnangkin ka. You see? Malaking na ano yun, mensahe sa kanya. Pero totoo yun. Kahit maliit na bagay, talagang kailangan na panalangin natin sa Panginoon, na tulungan ng Panginoon ang bawat isa sa atin para talagang mabago tayo. Hindi natin mabago ang ating sarili. Pero dahil sa kalakasan ng Panginoon, mababago tayo. Araw-araw yan. Kaya nga may kanta na, binabago ako araw-araw, binabago ako araw-araw. Binabago tayo ng Panginoon. Dahil hindi natin pwedeng mabago ang ating sarili. Kaya
We need to, kaya nga sabi, enter to the narrow gate. Yeah? Pumasok kayo sa narrow gate. For broad is the way that leads to destruction, and many enter it. Ano ti free believers na istrikto tayo kanuunay. Kaya maraming umaalis. An-anom ti adu nga membro no na pandamutlaan di impyerno. Ano yan? An-anom tayo ay ti adu nga membro no mapanday di impyerno. Kaya ituro natin ang katotohanan. Turo natin ang katotohanan. Dahil sabi ng Panginoon, they will know the truth and the truth will set them free. Even they will hate us because of the truth. That we need to speak the truth. Uray tinap na panak, nadadagsan ka noon na, didisiplina tayo, mga free believers. But you know, it is God's word. It's not our own. Yeah? But it is the word of God, and we are the instrument. Supposedly, we are the instrument to proclaim the truth. Do not hide the truth, but speak the truth. So, kahit tayo nga mabutang, hindi tayo natatakot. Dahil ito ang katotohanan, ito ang salita ng Panginoon. Pati yung givings. Sabi yung iba, hantay ko na ikaskasabati givings. Baka pumanaw da. No! Kasta tida do mga simbahan. Sabi nila, baka daw ano. But you see, maybe I am one of the second batch since na open ang free believers. And our secret, one of the things that we are doing, kahit bagong open ang Bible study, ituro natin. Dahil they will know the truth and they will be blessed. Sakim tayo kung hindi natin ituro ang katotohanan. Ialam natin, key of blessing, key of protection ang pagbibigay. Bakit hindi natin ituro? Kaya, ituturo natin. And the last one, we need to focus on Jesus. Let us focus on Jesus. Alam niyo kung bakit kailangan i-focus natin sa Panginoon? Ay, kung i-focus mo sa tao, wala, ma-istumble ka lang. Tan mo ang katabi mo, maraming pagkukulang yan. Makita mo ang kaharap mo, maraming pagkukulang yan. Kita mo ang likuran mo, maraming pagkukulang yan. Yan. Isa pa, hindi maganda. Oh. Kung i-focus mo sa kanya, talagang ma-stumble ka lang. Oh. Magbabanggaan lang. Kaya nga sabi ko, punta nga isa dito. Isa dito. Kasi tayo ka dito. Yan. Magharapan kayo. Tapos magtinginan kayo. Oh. Maglakad kayong dalawa. Pak. Oh. Yan. Tingnan ninyo. Kung tao lang ang magkakarapat at magtitinginan, banggaan lang yan. Banggaan lang yan. Dahil marami tayong pagkukulang. Pero tingnan ninyo, kahit, you see, kung sa Panginoon, i-focus mo sa Panginoon, walang makakahadlang. Walang makakahadlang. Because if you will just look up to Jesus, awan ti makasali dyan. You can focus, you can come to Him. Isa pa, kung i-focus mo sa Panginoon, kung may kamali yung katabi mo, hindi ka basta madidismaya. Hindi ka basta tumatalikod. Hindi ka basta mag-give up. Why? Because nakapokus ka sa Panginoon. Amen. Pero kung nakapokus ka sa leader mo, nakapokus ka sa pastor mo, wala kung nagkamali ang pastor, nagkamali ang leader, wala ka din. Okay?
Remember, Okay, remember. I am the vine, you are the branches. Ito. Kung i-focus mo sa vine, ay kung i-focus mo sa kasama mo, okay? Leader mo or pastor mo, tingnan natin Okay, kung nakafocus ka sa kanya, example, yan, kung nakafocus ka, kung makakat off ito, pati ikaw makat off ka din. You see? Pati ikaw makat off ka din. Why? Because nakafocus ka sa kasama mo Yan. Pero, hindi ko na alam kung saan yun. Buti na nakita ko. Pero, kung ikaw ay naka-connect ka pa rin dito sa vine, o ikaw for example ito, kahit mawala ito, naka-connect ka pa rin. Because naka-focus ka doon sa vine. Amen? Yan ang bintahi yun. Kaya, sabi natin, sa binabasa natin, fix your eyes. Focus on Jesus. Okay? Focus on Jesus. In John chapter 6, verse 35, anong sabi doon? Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. See? Never go hungry. And he who believes in me will never be thirsty. Kaya sa Hebrew chapter 12, verse 2, anong sabi doon? Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Hallelujah! Kaya kailangan naka-focus tayo. Let us fix our eyes on Jesus, especially in these last days. Tingnan ninyo sa last days na ito, grabe ang ginagawa ng kaaway. At ang focus ng kaaway, if you are faithful if you are walking in line to the perfect will of God, you are the victim of the enemy. Talaga biktima unda ka, sirsiripon da ka. Ganun mga kaibigan. Tayo ang tinitingnan para biktimahin. Dahil gusto nilang sirain at i-divert ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi, let us fix our eyes. Kailangan itingin natin sa Panginoon. Iso nga, mystic ni Jay, nung nagkamali ti Maysa, kung nagkamali yung isa, sasabihin, bakit ganun pala, ganun ba ang born again? Di ba kung minsan ganun? Ang akala nila ang born again perfect. But maganda din yan, nakakatulong sa atin para magiging careful tayo. Dahil ang ilaw, yan talaga ang tinitingnan ng tao. And the Word of God says that we are the light of this world. Kaya yung mga enemies, those who are in the darkness, nakafocus sila sa atin. Kaya we need to be careful. Okay. And our conclusion. Our conclusion is in John chapter 5, verse 13. Anong sabi dito? I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Hallelujah. Kaya yan, sinulat lahat ng Panginoon ang mga bagay na ito para sa atin, para malaman natin na kung i-change natin ang focus natin at i-focus natin sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon, sa katotohanan ng salita ng Diyos, at i-change natin the way of our life, yung pathway natin, paglakad natin, pipiliin natin ang narrow gate. Alam niyo, ito maraming pagsubok, maraming hindrances.
And if we fix our eyes, focus on Jesus. Kaya, yan sabi niya, I write these things to you who believe. In the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Amen. Yan. Hindi masasayang yan. Alam at alam natin, ginagawa natin because we have eternal life in Christ Jesus kung tayo po ay magpatuloy na may katapatan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya palagi akong bumabalik sa aking saying, walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Father God in heaven, thank you for your word and inculcate in our hearts, O God, and plant in our hearts, Lord, so that we could, whatever focus that is not pleasing to you, Father, help us so that we could change our mind, our focus, so that we could focus on serving you. Tulungan mo kami na lumakad sa may katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon, to fix our eyes on you. For we know, God, that there is eternal life that is waiting for us. Father, thank you. Tulungan mo kami para mag-gain namin ang food na ito that endures to eternal life. Bless now your people, even for our listener, our viewers, O God. Bless them too, O God. Bless everyone as we continue to serve you. In Jesus' name. Amen. Amen and amen.